Eto na po, hindi na nakatiis si Congresswoman-elect Laila De Lima, isang abogada, dating Justice Secretary, na kanya na pong kinall out itong sina Robin Padilla at Amy Marcos na hindi na daw po magiging neutral ito dahil sa kanilang mga galaw at sinasabi na masyadong nakadikit sila kay Sara Duterte at kasama pa sa mga travel ni Sara Duterte na siya hong naka-schedule, nakasalang sa impeachment trial. Saan ka daw nakakita na yung judge, senador judge, ay laging kasama ng akusado. Laging kasama at malapit, in public pinapakita sa didinggin sa impeachment court. Kahit sa korte, bawal na bawal po ang mga judge na maging malapit sa magkabilang panig sa akusado at saka sa complainant, petitioner o complainant. Pero dito, mismo sa galaw ni Robin Padilla, Amy Marcos, abay hindi lang ho si Laila De Lima nakakapansin yan. Pansin ito ng maraming Pilipino sa buong mundo at ng international community nakatutok sa kauna-unahang pagkakataon na ang Vice President, pangalawa sa pinakamataas na posisyon, ay nakaisasalang sa trial after ma-impeach sa Kongreso. Kaya sa tingin nyo, tama lang ba yung panawagan at sinasabi ni Laila De Lima na hindi na kapanipaniwalang maging neutral at dapat maging maingat, dapat umiwas si Padilla at Amy sa pagiging masyadong malapit dito at sa abroad kapag at laging kasama ng nasa sakdal na si Sara Duterte. Ano pong inyong masasabi niya? Okay. Sunod na pag-usapan natin, eto na. Ano nga ba ang plano ng Office of the Ombudsman ni Samuel Martires? Napatapos na ang kanyang term next month, tapos na ang kanyang 7 years na term as Ombudsman matapos siyang ma-appoint noon ni dating Pangulong Duterte. At ngayon, sa under Marcos administration, mag-a-appoint ulit ang ating Pangulo ng bagong Ombudsman at tatagal naman niya ng another 7 years. Kaya ito ipinag-uusapan dahil ano nga ba? Bakit daw parang nagmamadali? Bakit ang bilis daw ng aksyon ng Ombudsman doon sa rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee ni Congressman Joel Chua at ng buong Kongreso tungkol sa kasong plunder, panunuhol, bribery, korupsyon at iba pa na kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo sa Office of the Vice President at noon Department of Education. Kasi mayroong pagdududa na baka kaya nagmamadali ang Ombudsman, gusto nilang i-whitewash ang investigasyon, o gusto nilang may plano silang maging ground ito para pigilan ang impeachment trial. Yan ang pagdududa ng mga ilang kongresista. Hindi lang si Chua, hindi lang si Laila De Lima, kundi yung iba pang mga congressman. Kasi masyado nagmamadali raw si Ombudsman. Bakit kaagad pinasasagot si Sara? So kasi pagka pinasagot na ang kampo ni Sara at ang basihan nila at gusto talaga nilang gawin, huwag naman sana, whitewash kaagad, papalabasin walang ebidensya, i-dismiss nila, hindi ho maganda yan. Kasi dapat yan makarating sa korte, then ang korte ang magsabi kung may ebidensya o wala. Although mayroong authority ang Ombudsman na mag-dismiss. Pero pag i-dismiss mo sa bigat ng kaso, plunder, pandarambong, baka ho maging bias ang dating. Lalo masisira ang Office of the Ombudsman. Lalo pa naman graduating na, papaalis na, patapos na ang term ni Samuel Martires. Dapat pag-ingatan ito ng Office of the Ombudsman dahil sila ang masisira. Ngayon, kung ang issue naman ay para mapigilan yung impeachment, mukhang mayroong technical and legal issue dyan. Kasi ang impeachment court, constitutional duty ng mga senador. At ngayon nga, senador judge na ang tawag sa kanila dahil nakapanumpa na. Walang pwedeng ibang pumigil dyan. Kasi yun ang sinasabi ng saligang batas. So kung ano man ang mga plano ng kampo ni Duterte at ginagamit ang ombudsman, o ang ombudsman man ay nagpapagamit, huwag naman sana, sa mga Duterte, hindi ho yung makakalusot sa paningin, panlasa, pananaw, at mga balitang nangyayari sa loob at labas ng ating gobyerno. Lalo na sa mga matatalinong Pilipino, alam ang proseso, naghahanap ng katarungan, hindi pwedeng pagtakpan, hindi pwedeng ibaliwala, kasi nga mabigat ang mga ebidensya
ayon sa Blue Ribbon Committee. At ito'y nasaksihan, napanood, nakita, nadinig ng taong bayan ng ginagawa ang mga hearing sa mga dramang nangyari sa Office of the Vice President para lang hindi makasagot o hindi sumagot ng matino sa tanong saan ginamit ang pera, saan napunta ang pera. Tama ba nagamit o hindi? Ayan ho yung mga tanong na lehitimo, hindi na ipaliwanag eh. So kaya ho, nako, si Ombudsman Martires, sir, good morning. Good afternoon. Papaalis ka na lang, nakakakulay pa yung iba. Ay dapat ho ay maging malinis ang inyong record bago kayo umalis. Kasi sa ayaw sa gusto mo, aalis ka ng July 27, kung di ako nagkakamali, dahil tapos na ang kanyang term. Abangan itong isyong ito. Sunod na ating pag-usapan, eto na. Ano kaya ang dating sa Australian government? Na ang Australian government isa po sa malalaking mga bansa na tumutulong at sumusuporta sa paninindigan ng Pilipinas under President Marcos sa exclusive economic zone, karapatan na may-ari ng West Philippine Sea. Kasama sila na gusto makipagbalikatan, nag-oobserba at nagdideklara ng suporta. Yan po ay Australian government. Pagkatapos si Sara Duterte ay nagpunta ron at sa harap ng rally, sinisiraan ng gobyerno. At parang ang dating kinakampihan ng China. So ano yun? Yung ating bansa, majority ng Pilipino at ang ating Pangulo naninindigan na kahit anong 1 pulgada ng lupa o property hindi natin ipamimigay at ipaglalaban. Paulit-ulit na sinabi ng Pangulong Marcos yan. Kaya naniwala ang mga bansang matitino at malalaki na dapat suportahan ng Pilipinas sa paninindigan. Pagkatapos itong pangalawang Pangulo, iba naman ang sinasabi na para bang oo nga't nanalo daw tayo sa International Court pero dapat daw ay sa pamamaraang pakikipag-usap sa China at huwag makipag-ugnayan sa Amerika at iba pang bansa ay yung pinagsabihan niya na mga mamayang Pilipino ay doon nakatira sa Australia. At yung Australian government nakamonitor sa galaw ng Pilipinas at galaw ng Vice President. Magkaiba sa gusto ng Australian government at ng Philippine government na manindigan sa West Philippine Sea. Ayan po yung kakaiba talaga. Parang dumayo pa para magpakilala. Pero sa totoo lang, kung kayo matitinong tayo mga Pilipino, ikahihiya natin. Kasi dapat ang mga Pilipino, iisa ang tinig, iisa ang boses tungkol sa paninindigan sa West Philippine Sea. Nanindigan ng Pangulo, nanindigan ng ating military, Department of National Defense, at saka ho ang Coast Guard, mga isda, dapat suportahan natin. Ay bakit yung pangalawang Pangulo until now, iba ang galaw? Ano ito, namumulitika lang ba? O gusto lang talagang manira at ipakita sa mundong ginagalawan na minamahina ang gobyerno kahit tamaan man ang ginagawa? Ibang klase talaga, ha? Only in the Philippines ang ganyang klase mga galaw.